Meron na naman tayong project ngayong araw na magpapakabit na tayo sa wakas ng GT spoiler. Di talaga kasi ubra yung Montero pagka walang nakalagay na GT spoiler eh. Para sa akin ha, para sa akin, ewan ko para sa inyo, pero para sa akin yung Montero pag walang GT spoiler parang kuba yung itsura, no? Parang di okay, no? Kaya yun, ngayong araw ikakabit na siya sa wakas. By the way, nauwi ako sa casa ako kumuha, no? Siguro merong mga hater dyan na sana sa labas na lang mas mura. Well, para sa akin kasi ang iniisip ko is yung mag-install at least eksperyensado na, tsaka marami na silang na-install na ganun. Kaysa naman yung mga nasa labas na halimbawa once a month merong Monterong magpapalagay, every 2 months may isang Monterong magpapalagay. Doon na ako sa mas maraming experience pagdating sa pag-i-install, ano. So ayun, samahan nyo ako. Tignan natin kung maganda pa yung pagkakakabit nila. Let's go! Peace! Shoutout nga pala kay Boss Noel Corpez. Naka-empty siya na Montero. Yan, napakalakas na driver pagka ganyan. Shoutout sa iyo kapatid. Thank you sa panonood. So ayun, bali ganito yung itsura ng stock na Montero pag tinignan mo sa likod, ano. Kalbong-kalbo talaga para sa akin eh. Kahit yung asawa ko agree na hindi talaga siya ganun ka-pleasing tignan, kumbaga. 'Di ba? Para siyang kuba eh. By the way, sa lahat nga pala ng gawa ni Mitsubishi na MPV at SUV, ito lang yung hindi libre, yung GT spoiler or yung spoiler niya, no. Dito sa part na to nga pala, minamarkahan na kung saan bubutasan. At kapag pagpukpok nila diyan, biglang sumakit yung damdamin ko, no. Ramdam na ramdam ko eh, bakit nyo ginagasgasan? Kaso nga lang, hindi naman pwede tayo magreklamo ng ganun. Normal yan para mapaganda o mas mapaayos yung paggawa ng ating GT spoiler. Tapos yan, binubutasan na nila. Grabe, makikita mo yung mga tumatalsik na bakal. Napakasakit sa damdamin. Kaya dapat eksperto talaga yung gagawa. Actually, nagtataka nga dyan yung biyanan ko. Bali, sinama ko yung father ng asawa ko. Wala daw sukat-sukat, alam daw talaga nila, no? 'Di ba? Talagang napaisip din siya eh. Pero magaling kasi sa sasakyan yun eh, hindi yun basta-basta. So, ang intindi niya diyan, expert talaga, tsaka marunong yung nagkakabit. Tapos, eto na nga, nung sinukat, saktong-sakto nga talaga, no? 'Di ba? Ganyan talaga kapag alam yung ginagawa kasi, oh, sukat pa lang yan, wala pa yung pandikit. Hindi pa nakatanggal yung adhesive diyan, tapos wala pa din yung sealant na ilalagay nila. Sinusukat lang talaga muna nila yan para malaman kung totoong tama yung ginawa nila at naninigurado, di ba? Tapos pagtingin mo naman dito, ito na, nilalagay na yung sealant. Yan. Nagulat din kami dyan, no? Napaka-generous nung paglagay nila ng sealant, no? Talagang secured na secured ka pagka ganito yung pagkakalagay nila eh. Talagang, ewan ko ba, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kakapal na paggamit sa sealant kasi usually nakikita ko yan sa mga aquarium, sa mga bintana, di ba? Tapos dito required talaga 2 tao yung gagawa. Kasi kung hindi 2 tao to, sasablay yan, didikit agad yung sealant tsaka yung adhesive. Kaya ang kailangan muna dyan, magamit yung screw para pumantay. Di ba? Yan, i-screw muna nila ng bagya yan para pumantay. Para sure na sure pagkabit. Kasi mahirap kung dinikit mo yung adhesive tapos pag silip mo dun sa screwhan, eh hindi pala masilip yung thread, no? 'Di ba? Kaya ito talaga yung the best way kung paano ikakabit yan. By the way, hindi pa yan sobrang sikip para magkaroon pa ng play kahit paano. Tapos tsaka ididiin nila tong adhesive na to. Pam! O, 'di ba? Yan. Todong din yan, boy. Yan. Mga part na yan, medyo hindi na masakit sa damdamin kasi nakikita mo na yung progress ng kagandahan nung ginawa nila, no? Hindi na ganong nakakainis. O, di ba? Kasi maayos naman yung trabaho eh. O, di ba? Mamaya papakita natin kung anong final result, no? So, punas-punas lang konti ng mga natanggal na bakal, napakasakit sa damdamin. Tapos, i-check na ulit nila yan. Ibababa ulit nila yan. At yan na nga. Finishing touch na lang yan. Okay naman na talaga yan. Dikit na talaga siya. Kaso nga lang, hindi na kontento yung father-in-law ko. Medyo, alam mo naman,
Yun lang, sabi niya dapat yung part na na-expose or natanggalan ng pintura dun sa butas malagyan ng epoxy primer. So pagdating namin, naghanap agad siya ng epoxy primer tapos pininturahan namin yung loob na yan. Totoo nga naman kasi tatagas dyan pag tinamaan ng tubig yan, kakalawangin yan wala na siyang proteksyon na pintura. So dito siya na yung naghihigpit, baka daw kasi mapasobra yung higpit ko at matanggal yung nut, no? So ayun po, no? Naikabit na! Pusang gala! Napakagwapo! Gagawa natin yan ng montage in 3, 2, 1, boom! So ayan, ayos ba? Gwapo, no? Iba talaga dating ng Montero pag naka-spoiler Parang may kulang kasi talaga pag hindi mo nilagyan ng spoiler yung Montero. So yun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Sana nagustuhan ninyo. Kung meron kayong apila about dun sa pagkakabit ng spoiler ng Montero, comment down below nga para malaman natin. Ha? Okay. So yun, hanggang dito na lang. Like, follow, subscribe, share nyo sa mga tropa nyo, share nyo sa lahat na nakamontero, share nyo sa lahat ng may kotse, share nyo sa lahat na may mga planong bumili ng sasakyan. Peace!